tuloy-tuloy na biyaya ang nag-aantay sa oras ng himala. Kilala ko po ang Diyos. At isa po sa naintindihan ko sa Kanya ito, pag siya po'y nagturo ng healing, siya po'y magpapagaling. At pag siya po'y nagsalita ng pagkakaloob, siya po'y magpapala. Amen! Hallelujah! Wala po tayong gagawin kundi tumugon. Amen. Sa papang uri po ng pagkakaloob ay ang tinatawag nating first fruit. Ano po ba ang ibig sabihin ng first fruit? First in place. Una po sa pwesto o posisyon. First in time. Una sa panahon. First in rank. First in position. First in desire. First priority. At pagdating po sa agriculture, first crop, first harvest, first produce. Yung unang ani. Either siya po'y kamote, talbos, okra, patatas, luya, mangga, ano man pong klase pong ani mula sa lupa. Sa hayop, yung unang anak. Either siya po'y baboy, kambing, tupa, kalabaw, kabayo, manok. Sa negosyo, per salary, yung unang sweldo, per income, per labor wage. Sa trabaho, ganun din po siya. At yun po yung custom nating lahat, siya po'y biblikal. Kapag dadating po yung unang buwan ng bawat bagong taon, yung per salary natin, per income, per blessing, ay sa Diyos. Halimbawa, yung mga kapatid nyo po sa abroad na nagtatrabaho, lahat po yan sila. Yung una po nilang sweldo ngayon pong January, ngayon pong buwang ito, first fruit nila sa Lord. At yung pong pagbibigay pong yan, ang una nilang sweldo ngayon pong buwang ito sa taong ito, ang nag-govern ng isang taon po nilang biyaya. At isa po yung factor kung bakit marami kayong kapatid kahit nagkaroon ng krisis ay hindi nawala sa trabaho. Yung isang taon po nila ay sinecure ng Diyos. Bunga po ng pagpiperse fruit. At saka na po sila babalik sa normal na procedure ng tithing, giving. At yun po yung binanggit natin isa-isa. Ng radio, television, mission of love, love gift kay tatay, sa mga manggagawa ng Diyos, mga pastor at pastora natin, tracts, food offering, so forth and so on. Sa February hanggang December. At pagdadating na naman yung susunod na another year, balik na naman sa first fruit. Yung isang buwang sweldo ng January belongs to the Lord. Kung hindi po yung ginawa ng mga taga-oras ng himala at hindi po ako kinausap ng Diyos na ito po ituro, apektado po ang lahat. Kaya ako po ay nagmamalaki sa karangalan ng Diyos na sa gitna po ng krisis ay na-exempted ko ang taga-oras ng himala. Hindi po tayo nagyayabang. Lahat po ng malalaking ministry sa buong mundo, lalo sa Amerika, ay apektado. Lahat. Lalo tayo po sa Pilipinas, ay apektado nga ng biyaya ng Diyos. At ako po mismo ay ginagawa ko po siya every year. Dahil ala naman kaming sweldo rito, hindi pare-parehas po yan. At ang akin lang pong pwedeng i-share sa inyo riyan ay pag nabilang po siya sa isang buwan, at yun ang maibibigay ko sa inyong amount ng pinerse fruit ko. But one thing is clear, hindi siya pare-parehas. Pero hindi na po mahalaga sa akin kung gaano kalaki yan. Dahil ang importante po rito, pinilit ko siya sa Diyos. Ngayon, kung ang sweldo po ng bawat isa sa inyo specific, yung iba po yung sweldo ng 20,000, iba 30, iba po ay
$3,800 kagaya ng mga ibang sima natin, fix po yun. Dahil meron silang fixed salary, monthly. Pero sa kagaya namin ng mga naglilingkod sa Diyos na wala naman yan, so hindi siya fix. Pero ang point po rito, it doesn't matter at all kung siya po ay so big o malaki lang, but not too big, and then susunod po sa mas malaki. Hindi po siya ang issue rito, kundi yung pribileyo na ma-express yung love, faithfulness sa Diyos. Para ko po yung maunawaan nyo, nung tayo pong lahat ay wala pa sa Panginoon, may panata po tayo. Every year, pupunta kayo ng Quiapo. Tama po ba yun? Panata. Malayo ka man, punta kang Quiapo. May panata po tayo every year. Pag pumunta na yung rebulto ninyo at ni Maria sa bahay nyo, magluluto kayo. Mangungutang kayo, maghahanda kayo. Tama po ba yun? Panata po yun every year. Yan po ang first fruit. Bow. Hindi ba ginagawa po natin yan? Nang pa tayo sa Lord, hindi natin siya kilala. Nag-aagawan pa tayo sa rebulto ni Ninyo at ni Maria. Ang ating pong sagot, bakit nauna muna yung kapitbahay, dapat tayo muna napasukan ng rebulto. Kasi sa naunawaan natin, pag naipasok na yung rebulto ni Ninyo at ni Maria, blessing na yun. Hindi naman po pala, kundi expenses. Hindi po ba? Marami pong mga namamatay sa Quiapo. Pagdadating pa yung pista ng Nazareno nila, naghahatsakan ng tali, nagigit-gitan, iba po inaatake sa pusa, iba po natatapakan. Pero tuloy pa rin po ang mga may panata. Yearly po yan. Yung January po ay meron silang bow ng pista ng Quiapo. Alam natin, unbiblical yun, hindi inuutos ng Diyos yun. Tradition lang po yun na mapanganib at nakakadisgrasya. Ang first fruit po ay ganyan. Bow sa Diyos yan. Meron pong nagtuturo na yung tithe po ay first fruit. Nagtuturo po ng mali ang mga yun. Ala pong naunawaan sa Bible yun. Nasabi po ng Exodus 23:16-17 ay ito, celebrate the feast of harvest with the first fruits of the crops you sow in the field. Celebrate the feast of ingathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field, 3 times a year, all the men are to appear before the sovereign Lord. 3 times a year. Lahat po ng unang ani po nila sa Feast of Harvest, Feast of Gathering, and Feast of First Fruit, lahat po ito i-wini-wave nila sa Diyos as an offering. 3 times a year. And yet, ang Israel po ba'y mahirap? Ang liit ng bansa, ang yaman-yaman. Yung po kanila mga bato tumutubo puro yung maraming prutas. At yung prutas nila, isa sa pinakamatamis sa buong mundo. Isa po sa pinakamatalino po mga doktor, scientists, at mga archaeologists, at nasa malalaking profession ay mga Jew. Why? Yan ang sagot ng Diyos. Sa pagsunod po nila. And yet, nireject pa ng mga yan si Jesus. But God is faithful in His words. Exodus 34:22-24. Celebrate the Feast of Weeks with the first fruit of the wheat harvest. You hear that? First fruit. Exodus 23:19. Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. So bago ko po ito ipagpatuloy, iba po kasi nagtatanong, ano yung gagastosin namin ngayong January? Kung ibinigay namin lahat sa Lord. So sagutin po natin isa-isa. Yung iba po mga kapatid yung nagtatrabaho, dahil yung iba po'y bago pa lang, wala naman silang naipon, ang ginagawa nila, inaalis nila yung pambayad, tapos yung pong naiwan, ibinibigay nila sa Lord. At yung kakulangan, pinupuno nila ng susunod na buwan. Yun po yung, kasi mga bago sila Pero yung mga dati na pong matagal na, siyempre, nagtatrabaho naman yan, may mga naitabi naman yan, so hindi po problema yung binibigay nila ng buo. Ngayon, dito naman po sa ating mga chapter, kagaya na natin pong mga chapters na nandito. So, ano ibabayad nila sa ilaw, sa tubig, sa mga expenses sa church? Kung lahat ng first fruit ay naibigay sa Lord, siyempre, naibigay sa Lord, pagkatapos aalisin yun ang ibabayad nila ron sa church. Kung ano may expenses at lahat ng sobra, ibibigay sa Panginoon. Kasama na po yung binigay ng ating mga pastor at pastora, kagaya ng ehemplo ni tatay. Yun po ang tama ron.